What's up mga kabit, Marvin Favis here, and yes, ituturo ko kung ano yung strategy na ginagawa ko dito sa binary trading. Now kung mapapansin nyo guys, no, yung title natin halos nasa 36 million and parang nako, too good to be true. Baka mamaya hype na naman yan. Guys, eto simulan na natin. Ayoko nang patagalin. Gusto ko simple lang tong video na to. Tuturo ko sa inyo yung strategy na ginawa ko. Let me remind you guys na ito binary trading is ginagawa ko lang siya kapag ka extra time. Kasi nagte-trade tayo ng traditional. For example, mabilisan lang or bigla akong nag-live, no, na meron lang akong time na 30 minutes to 1 hour, yun ang ini-exnova ko. Pero nakikita nyo naman, sobrang dami nating tutorial pagdating sa manual trading. So medyo liliitan ko na tong video ko na to. Kung mapapansin nyo, 600,000 na, no, yung ating laman. Ngayon, kung titingnan natin, pag kinumpute natin yan guys, aabutin ng 36,000. So yun na yung halos na kinita natin sa paglalaro na to. Ngayon, nagsimula lang tayo sa $10,000. So silipin natin dito guys, no. Sinimulan ko muna ng $10,000 demo account. Ibig sabihin matagal na panahon na nag-practice muna ako. Hindi ako basta-basta tumalon dito kasi guys, sasabihin ko sa inyo, mas risky, no, ang binary trading for me kaysa sa traditional way of trading. Kaya nga yung nilalaro ko dito is just my extra money. Nagkataon lang na yung strategy ko na ginagamit dito talagang pasok sa akin since ang tagal ko na nagtitrade sa manual trading . Kumbaga medyo mas magaling na yung decision making ko pagdating sa mga long term trades or sa scalping na 5 seconds. But going back guys, nung matagal na nag-practice tayo sa $10,000 na paabot na natin ng 14,000. And that's the only time na sabi ko sa sarili ko, sige, maglalagay na ako ng real money o dun sa real account ko at yun na yung aking ipapanlaro. Manalo o matalo, okay lang, no? Kasi binary trading nga lang ito. So, sa binary trading kasi, makikita nyo na high and low lang ang pagpipilian dito. Parang traditional way of trading, di ba? Shorting or buying. So, parang ganun lang, long or short or buying or selling. Now, paano naman napunta sa ganito, no? So, pakita muna natin kung talagang legit ba yan. Makikita natin, guys, na napakadami ko nang naging withdrawal din dito sa account na ito, no? Nakailan na tayo. Teka, lipat ko lang to guys. Nakailang withdraw na rin tayo halos. Yung mga unang withdraw ko, 2K lang, 9,000 lang. Naging 20,000 na. So, nakailan 20,000 na tayo. 2, 4, 6, 8. Nasa 8 na, no? Ang reason kasi bakit yun lang kasi yung maximum na pwedeng withdrawin, no, sa USDT, no? And of course guys, mapapansin nyo na every time na nagwi-withdraw tayo, nagkakaroon tayo ng giveaways. Ngayon, ganun ba kabilis nakuha yung 36 million na yan? Siyempre hindi guys. Nakailang tayo, YouTube live tayo. Kung maaalala nyo yung mga live natin guys, no, may mga live ako dito ng 9 months ago. Tapos mabilisan lang yung mga stream natin, 30 minutes, di ba? So yan, makikita nyo na nagla-live ako tapos nagpapa-giveaway tayo. So kasi ito lang yung extra time ko pag uwi ko dito sa bahay. For example, ngayon 9 PM, 10 PM yan, no. So ngayon ako naggaganito, no, nagte-trade. Pero ngayon, since sobrang daming nagtatanong ano ba yung strategy na ginagamit natin, siguro ito yung mga tao na hindi nakakasubaybay ng live natin kasi sa live natin tinuturo ko na yung strategy, di ba? Ayan, namimigay-migay tayo, nag-giveaway tayo. Ayan, dahil every time na meron tayong withdrawal, pinapamigay din natin sa inyo, no? Para pinanlalaro din ng mga tao na nandito. Now, going back, no? Ang pag-uusapan kasi natin now is the strategy na ginagamit ko, no? Dito, tatandaan nyo palagi na disclaimer lang, guys. Uulitin ko, mas risky po ang binary trading. Okay? Kasi unang-una, guys, napakabilis lang nung ginagawa ko dito. 5 seconds lang. Alright, 5 segundo lang ang time frame natin. Well, actually, pwede nyo naman yung iba-ibahin. 5 minutes, 15 minutes, depende sa tinetrade din nyo. Kasi may nagtitrade dito ng gold, crypto, at iba-iba pa. No? Actually, sa live ko, makikita nyo na meron din dong signals at meron din dong automated trading. Pero hindi natin pag-uusapan ngayon yun kasi yung mga live ko, tinuro ko na yun. Now, sa strategy tayo pumunta. Paano ba yung ginagawa ko dito, guys? Simple lang yung strategy ko dito kasi scalping lang, napakabilis, no? Ngayon ang tanong, ang tagal-tagal ko na sa mundo ng trading, bakit ako nagba-binary trading? Again, pang extra time ko nga lang yan, no? Ikaw ba naman kumikita ka ng ganito? Hindi mo ba siya papatulan? Hindi mo ba siya aaralin kahit papano? Nakikita nyo naman yung mga live trading ko. But anyway, going back sa strategy guys, no? Ang una-una tinitingnan ko dito is meron bang trend? Meaning, saan ba papunta yung market? Hinahanap ko muna.
Okay, saan siya papunta? Going up, going down, or sideways? Yan lang naman yung direction guys di ba, ng market natin. 'Di ba? Ngayon, kung nakikita ko na medyo sideways siya, kadalasan hindi ako masyadong nagte-trade. Puwera na lang kung malinaw na malinaw yung support and resistance na pinapakita niya sa akin. So, ano ba yung example ng uptrend? So, ito kunyari guys, 5-second time frame lang tayo, kaya short term lang titingnan natin. So, ito kung mapapansin nyo, uptrend siya. 'Di ba? So, kung lalagyan natin yan guys ng trend line, so, yan, lagyan natin ng line ha. So, for example, yan, nilagyan ko ng line. So, kitang-kita naman natin dito na going up sa short term. Okay? So, naghahanap ako ng mga pullback niya o retracement. Okay, number 1, nakita ko na going up siya, na mabilisan lang. Alright? Hindi ito yung normal na higher high, higher lows, higher high, higher lows na nakikita natin sa traditional. So, yung formation na to is mabilisan lang. Ha? Kalimutan nyo lahat ng inaral nyo muna. Okay? Huwag muna tayong pumasok ng mga ICT, SMC, harmonics dito. Okay? Simple lang muna tayo. Tandaan nyo yung mga billionaire at profitable trader na kilala ko. Napakasimple lang ng steps nila. No? So, I'm not against SMC, ginagamit ko din ICT, may mga nakuha din ako dyan. Pero ang pinag-usapan natin, binary trading lang. Alright? So, lahat ng mga retracement or pullback na yan, dyan ako nag-entry. Ang bias ko, number 2, is buying lang. Okay? Wala akong ibang hahanapin. Kung hindi, buy lang or higher lang. Ito lang. Alright? So, kung downtrend naman yan, hinahanap ko rin yung mga pullback going up. Tapos, dun ako e-enter ng lower. Hanggang mag-change na siya ng direction niya. Alright? Kung nakikita ko na, oops, teka muna, parang hindi nabasag na yung ano niya, yung pagka-uptrend niya, okay, mag-iiba na ako ng bias. Alright? So, maghahanap na ako ng malinaw. Again, pag sideways kasi na ganito, for example, nakakita tayo ng ganito lang, sideways lang na ganyan, medyo maliit yung pag-asa, no, na manalo. Yes, totoo, mananalo ka pa rin naman kasi kunyari maglalagay ka ng horizontal line dyan. For example, dyan ng resistance mo. Tapos dito ang support mo. May pag-asa ka pa rin naman talaga manalo. Why? Kasi di ba dyan nga nag-uuntog. O pagdating dito, resistance. Dito makikita mo support kasi tinamaan niya itong dalawa. So possible sa mga susunod, sa mga areas na to, nire-respeto niya. Alright, yung support. Pagdating naman dito sa resistance, ganun din. Pag umuuntog siya dyan, pwede ka mag-sell. Pero, again, mas maliit yung pag-asa mo na manalo kapag ka sideways. Alright? Yung iba kasi naiinip mag-intay ng trend line. Which is ako minsan, ganun din naman kung may malinaw. Unless mag-breakout na siya, going down at bumuo na siya ng downtrend. Okay, going back. So, may trend line. Okay, dyan ako nag-entry every pullback o retracement. Doon ako magbabay. Now, sobrang effective ba ng strategy ko? Para sa akin, yung strategy ko na to, nagiging effective siya sa akin. Kasi sa linaw ng, siguro yung ano ko na, instinct na kung kailan siya bibitaw. But not 100% pa rin yung correct ako guys. Nakikita nyo sa live ko, naka 100 times na akong nag-live nagte-trade ako ng binary trading. And nakikita nyo naman na natatalo pa din talaga ako. So hindi siya perfect. Now, ano yung strategy yung pangatlo? Bakit ako nananalo? Because may discipline ako. Yun yung risk management na tinatawag natin, number 3. Alright? So ibig sabihin, kapag nakikita ko na, teka muna, parang hindi ata okay yung araw ko ngayon, I will stop trading ng binary trading. Okay? Nakikita nyo, mag-e-end na ako ng live guys. Talo ko, so tigil na. Hindi naman ako perfect. Okay? Nilalaro ko lang ito sa extra time ko. Hindi ito palagi kong tinututukan or lagi akong nagtitrade ng ganito. Hindi. As in, extra lang sa ginagawa ko, sa dami ng ginagawa ko. So, going back sa number 3, risk management, pag talo na ako, bukas na lang ulit. Okay? So, number 4, ano pa yung strategy na ina-add ko dito? Kung mapapansin nyo guys, yung profit dito sa Xnova or sa binary trading, makikita nyo, 83% lang. So, kung matatalo ko ng 100%, kailangan dagdagan ko yun. Ano ibig ko sabihin? So, hindi ko nakukumputin ng sobrang accurate yung computation, pero ganito lang yan. Halimbawa, nag-buy ako ng 100. Ano pa yung strategy na ginagawa ko? So, kunyari, nag-buy ako ng 100. Pak. Okay. Enter tayo ng trade 100. What if matalo ko? So, yan, nanalo ko, di ba? Nanalo ko. So, just in case, ayan, nanalo tayo
Just in case, medyo buenas tayo ngayon. Sige, subukan natin matalo. Pag gusto ko matalo, ayaw kong ipatalo. Ayan, natalo tayo. Anong gagawin ko ngayon? Idodoblehin ko yan. Pero pag dinoble ko to, guys, ibig sabihin, hindi pa rin ako talagang panalo in a way. 'Di ba? Konti lang. So, para madoble yan, ang gagawin ko is dadagdagan ko siya ng kaunti to compensate yung kulang na profit dito. Gusto ko at least mag 100%. So, for example, gagawin ko siyang 220. At least na doble. Kaya pansin nyo, 402 na siya dito. Okay, paano pag natalo ulit to? For example, ulit. Ayan, nyari buy ko. Natalo si 220 ko. Anong gagawin ko sa 220 ko? Okay, dodoblehin ko ngayon siya. Dodoblehin ko ba siya ng 440? Hindi ko siya gagawin 440, guys. Dadagdagan ko lang siya ng kaunti. For example, 480. Ayan. So, kahit papaano na-compensate yung talo ko na 200, tas madodoble ko pa siya. Okay, nadoble ko siya, na-compensate ko yung kulang ni profit kasi nga 83% lang. Okay, so wala pa tayong strategy ginagawa, sinasampulan ko lang kayo para yan, kunyari nanalo, boom, 878 yung lumabas dito, pero ano nangyari, bumalik na yung ating loss. At the same time, bumalik yung loss, pero may konti pa rin tayong profit. So meaning, 'di ba? Meaning anong nangyari, hindi tayo pababa ng pababa kasi kung 100 lang ng 100 yan, tas puro talo, panalo, matatalo tayo. Bakit? Kasi ang profit is 83% lang may fees sila. So kumbaga, kung alam niyo yung strategy na martingale, ganun yung ginagawa natin. Nag-a-add tayo sa susunod na trade. Ngayon, ano ang disadvantage yan? Siyempre, disadvantage yan. Kailangan una sa lahat, kaya mo yung puhunan. Kasi pamaya, martingale ka, hindi naman naaabot yung puhunan mo. So, malaking factor dito na malaki yung puhunan mo. Kung maliit lang yung puhunan mo, pa $10 ka lang. So, talagang hindi ka basta-basta magte-trade. Now, ako, ina-add ko rin tong strategy na pang-5. Pwede nyo rin gamitin, no? Malaking tulong din sa akin tong moving averages na to, no? So, pupunta lang tayo sa indicators and dito sa moving average. Tapos, pupunta ka lang dito sa moving average. Ngayon, pag nagpunta ka sa moving average, may dalawa kang pwedeng i-add na indicators dyan. Si MA, okay? MA na, SMA 8. Yan yung blue. And then, sino pa yung isa? Check natin. 80 naman. EMA 18 na red. Okay? In a way, nakakatulong din siya na determine ng trend. So, simple lang naman yung tingnan. Kung yung blue ay nasa taas, medyo malakas-lakas. No, kikita nyo, nabuka siya. Nakabuka yung blue. Blue nasa taas, red nasa baba. Ibig sabihin, okay, gusto niya magkaroon ng mas malakas yung yung buying power niya. Alright? So, ito, hindi siya yung normal na BTC USDT na makikita mo sa trading view kasi OTC ito. BTC USD OTC. So, going back sa moving average, makikita niyo yung bukang-buka. So, in a way, meron ka na namang isang checklist na nagsasabi na, okay, teka muna, ito ay possible na mas malakas yung puwersa sa taas. And true enough, makikita naman natin ang lalaki ng green candlestick dito going up. So, ang hinahanap ko ngayon is buying signal. So, balikan natin ulit, guys. Siyempre, hanapin mo yung trend. Okay, risk management. Tingnan mo yung bias. Okay, yung bias, ibig sabihin, ano ba yung malaking puwersa? Mas malaking puwersa. Going up. Kung going up, ang hinahanap mo na bias or na trade is buy. Alright? And then yung moving averages, i-add mo din dyan. And then, ano pa yung sinabi ko kanina, yung martingale strategy na dinodoble ko siya every time na natatalo ko. Now, pag nanalo, so kunyari, natalo 100, tapos ginawa natin 220, natalo pa rin, ginawa natin 480, natalo pa rin, ginawa natin let's say 900, nanalo tayo. Anong gagawin ko pag nanalo? Dodoblehin ko ba? Gagawin kong 19,000 or 18,000 to? Ay, 1,800 pala. Sorry, gagawin ko bang 1,800? Siyempre, hindi. Ibabalik ko siya sa 100 just to be safe. Kumbaga, nilalaro ko lang yung parang yung luck natin. Kumbaga, parang ang bihira naman na matalo ka ng 7 times na sunod-sunod. 'Di ba? Yun lang yung logic nun bakit siya mina-martingale, no? Pero again, napaka-risky pa rin ito kaya wag na wag kayong maglalagay ng pera na hindi nyo kayang mawala.
Okay? Kung nagte-trade ka ng traditional, mas lalo ito, mas risk ito. Yes, oo, sige, sabihin mo na na kumikita ako dito. Because ilang years of experience na to, guys. Kung magda-dive kayo sa binary trading, make sure talaga buo loob ninyo at yung ilalagay nyo dito is extra money lang. Okay? Kasi hindi mo rin hawak yung mga binary trading na platform. Kailangan yung profit mo dyan, wini-withdraw mo. Wala makakapagsabi kahit gumagamit ka ng Forex broker, XM, Vantage, DoPrime, Crypto, Binance, OKX, lahat na, MEXC, centralized exchange yan. Hindi natin hawak lahat, no? Hindi naman decentralized na wallets yan. So, anytime pwedeng mawala yung mga platform na yan. Kaya disclaimer lang, kung may profit ka na, edi itago mo na yung profit mo. Ang laruin mo na lang is, yung capital pala ha. Yung capital itago mo, yung profit mo, yun na lang yung laruin mo para wala ka ng risk. Okay, kung natalo ka na, tigilan mo kasi hindi sugal to. Pag ang pinrest mo lang dyan is buy and sell, nakapikit ka at wala ka man lang analysis, risky na nga to, tas ititrade mo pa ng blindly, di lalo ka nang masusunugan at matatalo. Okay? Sinagot ko lang yung mga tanong ninyo sa akin sa comment section na paano ba yung strategy na ginagawa ko dito at paano ko ba na-achieve yan. So I hope may natutunan kayo, hindi ko kayo pinipilit mag-binary trading, kaya lang hindi ko kayo mapipigilan na gawin ito. So kung gagawin nyo man lang yan sa iba, kung ano man ang platform na ginagamit ninyo, at least alam nyo yung strategy na ginagamit ko kung bakit ko na-achieve yung mga yan. Alright, so next video natin siguro, since platform ang pinag-uusapan natin, marami na tayong ni-review ng mga platform, dadamihan ko pa para makita natin yung mga disadvantage at advantages ng mga iba-ibang platform. So na-content na natin halos lahat di ba? Sa crypto pa lang, Binance, OKX, MEXC, BitGet, BingX, kung ano-ano pa. Sa Forex, dami na rin, di ba? XM, DoPrime, at kung ano-ano pa mga contents yan, na Forex trading yan, Tickmill, lahat nata, no? Vantage yan. So, damihan pa natin para makita natin ano pa yung mga difference ng mga brokers na yan. Bakit mas maganda yung broker na to? Bakit hindi okay to? Alam niyo yun. So, mga ganun. Anyway, guys, this is just a tutorial. I hope kahit papaano meron ako na iambag at naitulong sa inyo. Lalong-lalo na doon sa mga naglalaro ng binary trading. Alright? So, malayo ito sa traditional trading. Ulitin ko. So, trade at your own risk. Alright? Do not trade or invest money you can't afford to lose. Yun lang. Marvin Favis here. Peace. God bless.